Sa panahon ng mabilis na impormasyon at kaliwat kanang balita, kailangan mo ng isang channel na mapagkakatiwalaan, diretsyo at para sa bayan. Ito ang Balitang Pambansa, ang iyong bagong tahanan ng mainit na issue, tunay na impormasyon at mga balitang hindi mo dapat palampasin. Mula sa mga trending na kaganapan sa social media hanggang sa mga seryosong isyong pambansa. Bantay kami sa bawat sulok ng bansa para sa iyo. Hindi lang basta chismis, kundi validated news, mga impormasyon na may batayan at mga kwento ng tunay na buhay Pilipino. At kung gusto mong laging nauuna sa kaalaman, huwag kalimutang mag-like, mag-share at higit sa lahat, mag-subscribe. Dahil sa Balitang Pambansa, balita mo, boses mo, bayan natin ito. Lansagin niya mga magnanakaw na yan. Mag-umpisa tayo doon sa inner circle nitong si Tambaluslos ni Martin Romualdez. Ito sa mga inner circle. O yan, inumpisa natin kay Garjola. Nakita nyo kung gaano karaming bank account ang meron siya. Gaano karaming bilyones ang meron siya. Di ba? Silipin naman natin kay Don Gonzales ngayon. Oh, ganun lang naman ho yung mga kababayan. Ngayon, pakinggan ho natin ang mga punto de vista nitong si Dong na kung saan pinagpipilitan niya na hindi daw ho siya kontraktor. Game! You're here when Mayor Benji Magalong, Huwag ka iiyak. Anak ng tao ko, tanungan lang, walang iyakan, pambihira ka. Huwag ganun. Secretary Vince, Vice Gov Delta, inspected kandating. Ang contractor nandun nakakulay asul. Tinanong niya, sabihin mo yung totoo. Sino ba talaga mo? Dirambay lisensya mo rito? Hindi. Ako po talaga yung contractor. Ano pang Anak ng tao ko, gusto mo ba siyang makatay? Basta mga proyekto sa Region 3, sa distrito ni Dong, anak ng tao ko. Ito kasi si Boying Remulo. Dapat din nire-diretso mo na ito November pa pala ito eh. January na tayo. Ano nang update dito? Contractor, di ba? gusto niyo marinig, ma'am? Hindi ko kilala si Ed Marie. Huwag ka iiyak. Hindi mo kilala. Wala namang problema sa amin. Hindi naman namin pinagpipilitan kilala mo. Kung engineer man yan, engineer ako, hindi ko pa nakikita ng personal si Ed Marie. Okay. Okay. Ang pamilya ko, contractor yan, di ba? Oo, di contractor ka nga. Nanggagaling mismo sa bunganga mo na contractor ka pala. Di congressman ka na contractor. Yung ibig sabihin ng contractor. Baka hindi mo alam ang ibig sabihin ni Don Gonzales yung contractor eh. Ha? Congressman na contractor. Huwag mong ihiwalay ang sarili mo sa pamilya mo. Huwag mo sabihin, yung pamilya ko lang ang kontraktor. Ako basta ako, congressman ako. Ano kasi raulo? Walang yato ha, linuloko mo kami. Oh. Pero ako hindi ako contractor. Oh. My son is a civil engineer. Ulitin natin. Pakinggan nyo kung paano kayo ungguyin nitong kontraktor na to. Okay? Yan si Ed Marie. Okay. Ang pamilya ko, contractor yan, di ba? Makinig. Pero ako hindi ako contractor. My son is a civil engineer. Di ba? Pamilya ko kontraktor ha. Pero ako hindi ako kontraktor. Pero walang conflict of interest doon. Ano ba naman yung merong gagawing proyekto dito? Yarin lamang. Kontraktor ka, my son. Oh. Diba? Hira. Halimbawa, Halimbawa. gagawin ko yung candidating na yan. Ba't ko pa ihiramin si Ed Marie? Sige nga, ba't ko pa ihiramin si Ed Marie? Ba't hindi Kasi pagka hindi mo siya hiniram, masyadong garapalan. Masyado kayong ma-obvious. Nakalagay doon sa doon sa poster ang gumagawa kumpanya ng mga Gonzales, nakakahiya yun. Kahit sinong magsabi,
Kahit sinong tanungin mo sa distrito mo, alam nila na kontraktor ka. Mantakin mo pati sarili mo, di mo makumbinsi na hindi ka kontraktor. Kasi sinasabi mo, pamilya mo, kontraktor. So congressman ka, kontraktor ang pamilya mo, pagka pinagsama yan, kontraktor. Hindi ko gagamitin yung company ng family ko kung ako ang gagawa. Kasi nga masyadong mahalata. Bawal yun. Bawal yun. Yun nga ginagawa mo na yan, na nasa politika ka, tapos yung anak mo nasa pangungontrata. Bawal yan. Napapalusutan nyo lang kasi malakas kayo sa pamahalaan. Mantangin mo pati yung pagkatalo ng anak mo, napanalo nyo eh. Di umano. Di umano. Ikaw talaga, PH. Yun yung mga kumakalat sa social media. Diba? Kung itong si Benny Abante, nakuha niya sa teknikalan yung kalaban niya at ika nga napadiskwalipika niya at siya ang pumasok sa kongreso, yung nangyari sa anak ni Dong, medyo special daw yan. Di umano. Diba? Pero balita natin, nanalo daw ho talaga. Di umano yung anak ni Tumang. Yung kalaban ng anak ni Dong. Real talk ha, yung mga nababalitaan natin sa social media yan. Pero di umano yan. Yan yung mga akahaka. Yun yung mga kumakalat na bali-balita sa social media. Oh, unverified yan. O kayo na lang humusga kung taga Pampanga kayo, napapanood nyo to video na to. Di mag-comment kayo sa baba. Ilagay nyo dyan, binoto ko yung anak ni, hindi tayo nakikialam sa local politics yan, ang pinaka natin yan. Hindi natin porte yan, dyan bilihan lang ng boto dyan. O, di ba? Yung mga akap tupad lang ang gagana dyan. AX, yan lang ang gagana dyan. Tapos na ang buto-buto. Di ba daw? Alam mo, galawan. Ikaw naman. Tagal mo ng congressman. Namuti na lang lahat sa'yo, di ba? Oh, nagsitabaan na lang mga ano nyo. Contractor ka. Diba? Napaka-basic naman nun. This is purely, boss. Let us forget politics. Okay? Walang yaka, anak ng toka, di pa tumatakbo ang anak mo. Hindi pa nag-2025 midterm election dahil nakikita niyong pumupustura itong mga tumang. Anong ginawa niyo diyan sa Kongreso? Ang kapal ng mukha mo para sabihin wag tayo mamulitika dito. Langya ka, ikaw pinatawag-tawag mo yang si Mayor Tumang. Hindi ako Tumang dito. Hindi din ako Gonzales dito. Wala akong pakialam sa kanila. Ang atin lamang dito, tinatanggal lang ho natin yung BS dito sa mama na to. Wag daw tayo mamulitika. Ano bang ginawa mo diyan sa House of Representatives nung 19th Congress? Diba? Contempt pa yan si Tumang dyan. Bakit? Dahil alam mo nila na talagang tatakbo ng pagka-congressman yung mga yan. Kakalabanin sila nung nagdaang midterm election. Anong ginawa mo? Kapal ng mukha mo para sabihin walang mamumuliti ka. Remind ko lang ho kayo kung gaano kasinungaling yung contractor na yan. Hold it. Move forward. Kung kilala lang ako nito, nakakasuhan na ako nito, baka pinahanap na ako nitong unggoy na to di ba? Para sa kinabukasan ng ating bayan. Ano daw? Daldal mo kasi PH hindi mo tuloy naintindihan yung mga sinasabi ni contractor Dong Gonzales game. Let us forget politics, okay? Let us forget it. Move forward. Para sa kinabukasan ng ating bayan. Wow. Kalimutan natin yung politika, malayo. Wow, para sa kinabukasan ng ating bayan. Sarap pakinggan no? Eddie Wiw. Pa yan. Tuloy siya na pa yan. Wala naman ako sinasabi Akala ko nga, nung June 30, 2025, baka kapagbakasyon ako ng maayos. Hindi Nung after ng sola, pira ng tira sa akin Hindi na. Kasi nga, contractor ka, base kay Boying Remulla. At kung meron ka bang sasalansanin, Boying, para naman kahit pa paano matuwa-tuwa kami sa inyo, unahin nyo tong mga na to. Alam mo Dong, every time na makakita ako ng video mo na nagpapa-interview ka, sasalansanin talaga kita, di ako nagbibiro kahit tigil-tigil mo yung bunganga mo na yan. Basta meron akong makitang video mo, sigurado ako dyan, ririakan ko yan. Tumigil-tigil ka na, wag mo na mulayin ng sambayanan dahil alam na nila kung sino ka. Alam na nila ang karakas ng mga Gonzales dyan sa Region 3, dyan sa distrito mo, alam na nila.
Alam na nila ang mga modus nyo. Takananto ka, pagkatapos ng ama, yung anak ang ipapasok. Di ba? Ang lupit to eh. Ayaw bitawan ng kapangyarihan eh. Oh, di pa makontento. Di pa makontento. Kontraktor pala pamilya. Yan ang mindset ng mga ano, di ba? Yung mga tinatawag na kontraktor nitong si Boying Remulla. Huwag ka magalit. Interview ka ng interview eh. Huwag ka magalit. Ang sinasabi natin dito ay katotohanan at pawang katotohanan. Anong ginawa mo dito kay ano, kay Tumang? Di ba? Nung panahon ng eleksyon, ito sabihin ko na ho sa inyo, ang daming gustong makipagkita sa atin. Real talk na ha. Diretsuhin ko kayo mga kababayan. Ang daming gustong makipagkita sa atin sa lokal. Ang daming gusto makadaupang palad tayo. Hindi naman para sabihin na ika nga yan si PH, malupit yan, ganyan. Hindi. Yung tipong siguro curious lang sila, gusto makipagkape. Panahon ng kampanya yun eh. Pasensya na, hindi naman sa pagano, hindi ko tayo nakipagkita. Kasi nga hindi tayo nakikialam sa local politics. Pero dito itong scoop na ginawa na to, itong pangkalahatang ginawa nitong mama na to nung panahon ng panggigiba kay Bibi Sara. Lahat lang ginawa mo, Dong. Babagsak tayo doon sa ginawa mo kay Bibi Sara. Yung paupo-upo mo sa tuwad ko, matkala mo kung sino ka. Hindi namin makakalimutan mo. Pero kung hindi mo ginawa yun, naku, baka tahimik ako ngayong mga panahon na to. Diba? Ang angas mo nun eh. Hindi ko makakalimutan yung mga sandali na akala mo ano kayo, untouchable kayo dyan sa House of Representatives. Ngayon kayo nang hinahabol. Kayo nang pinagpapaliwanag. Ngayon kaliwat kanan ng interview nyo para i-justify na hindi kayo mga kontraktor. Palakpakan ho natin. Umikot lang talaga ang mundo. Konting kembot na lang, Dong. Nasa ano pa lang tayo, nasa ika nga wala pa tayo sa opening salvo. Nasa preparasyon pa lang tayo pero umaaray na kayo. Imaginin mo pag nagpresidente si Bibi Sara, siyang kapupulutin. Nag-uumpisa pa lang tayo, Dong. Ha? Ako nakaupo eh. Di ba? Hindi ko alam, boss. Kayo rin pwede sumagot. And Ba't kami sasagot? Problema mo yan. Buisit na to. Raulo ka ba, ha? Problema mo kami pinapasagot mo. Lakas ng tama mo, ha? Nagpupulburong ka na ba din? Balita ako din nung 19th Congress, madalas daw kayo sa Malacanang. Meron ka ba nalalaman? Umamin ka na. nung after ng solo, pira ng pira sa akin eh. Hindi na ako nakaupo eh. Di ba? Hindi ko alam, boss. Kayo rin pwede sumagot. And I'm urging you, my friends in media, let's be fair. Ano? Sabihin mo, Kala ko bang... nagpapaka-fair lang naman kami. Diba? Nagpapaka-fair kami dito. Gusto mo sumagot? Gusto mo sumagot? O magpa-interview ka ulit, pag-usapan natin yung mga sasabihin mo. natin yung totoo. Sabihin lang natin yung totoo. Sabihin natin Hindi ako totoo. nagpapapanig sa inyo, hindi ako nagpapakampi sa inyo. Yan naman pala eh. Sabihin lang natin yung totoo kung ano ang talagang nangyayari. Ang talagang nangyayari, ginamit niya yung pwesto niya nung nagdaang kongreso para lansagin yung kanilang mga potensyal na makakalaban sa politika. Okay? Sino yan? Tumang. Diba? Hindi pwedeng tumakbo si Tumang. Sino pinatakbo? Yung anak niya. Yun naman ang nakalaban ng kanyang anak na kung saan balita natin nanalo yung anak niya. Ano pa yung mga totoo? Mismong ombudsman na mismo nagsabi na kontraktor yan. Sinong tinutukoy? Si Dong Gonzales. Kanino nanggaling yung katagang kontraktor? Sa atin ba? Sa mga taga-social media ba? Hindi. Sa mismong ombudsman. Paminsan-minsan tumatama itong si Bonjing no? Kayong dalawang mag-usap. Sa Sandigang Bayan ka magpaliwanag. Huwag sa mga media. Sa ombudsman ka magpunta. Kausapin mo yan. Katoto mo naman dati yan eh. Dati rin naman congressman yan eh. Magkano ba ayos eh? Paano ba? Yun! Hindi, ganyan lang naman mo kasi kala ka rin yan. Alam naman natin na walang kahihinat yan. Kung baga,
eye-opener ito sa mga kadistrito nitong mama na to. Kung sakaling tumakbo ang anak niya, di tayo nakikialam sa local politics. Pero sabihin ko sa inyo, walang mabuting mabibit-bit yan sa sambay ng Pilipino. Pero yung Hazel, ano pangalan nun? Yung Doc Hazel ata yun eh. Yung anak ni Tumang, tama lang madam na hindi kayo nanalo. Anak ng Tokwa, puro si Raul ang mga nasa executive, baka pati kayo madamay. Okay na yan, hayaan mo na yung anak ni Dong. Sa 2028 ka na ulit tumakbo. Yan, magkakatoto yung mga yan. Pagka tumakbo ulit yung anak ni Tumang, madam, buti pa doon, makikipagkita ako doon eh. Maganda yun eh. Maganda yun. Yung anak ni Dong, hindi natin alam, mukhang nananapak eh. Kaya yun. Diba, doon tayo sa anak ni Tumang. Ano yun, napaka tweetums. Ang cute. I-search nyo. Doktora yun, balita ko. Dr. Hazel. Hanapin ko ha. Pagkita ko, Hazel Tumang. Maganda. Kung yung anak na lang ni Dong Gonzales, di makakakana dito eh. Doc Hazel to eh. Oh, di ba? Yung anak ni Dong, mukha siyang pinaglihi sa sama ng kay Doc Hazel ako. Siyempre, doon tayo sa Oh, ganda ni Doc Hazel, oh. Ito yung mga ito yung mga ko. Yan, pakita ko sa inyo kung gaano kaganda si Doc Hazel, ha. Di ko kilala ng personal to, di ko pa na-meet ito, pero pagka, makikipag-meet ako dito, ang ganda ni Doc Hazel, eh. Diba? Ito yung mga tipong, dapat ganito yung mga congresswoman ng First District ng Pampanga. Yan si Doc Hazel, di ba? Mga doktor, yung talagang alam mong expertise niya sa health, di ba? Yung ano ba yung expertise ng anak ni Dong? Kontraktor? Siyempre, business nila yan eh. Business nung, anong expertise ng anak ni Dong? Pagiging kontraktor? Business. Family business. Ito, doktora. Dr. Hazel. Palakpakan natin si Doc Hazel. Yeah? Di ba? Diyan tayo. Doc Hazel, ha? Sabi ko sa'yo, Doc Hazel, eh. Pero wala naman ho tayong dyan, local politics yan. Pero syempre, maganda yun si Doc. Yan, ho natin yan, kumbaga, yan ang ang ganda ni Doc Hazel. Ganda ni Doc Hazel. Tapusin na natin ang video. Tingnan na lang natin itong si Doc Hazel. Huwag na tayong magpunta dito kay Congressman Irice. Di ba? Sambahin natin si Doc Hazel. Doc Hazel, ang ganda mo. Papacheck up ako sa iyo bukas. Free ba yung check up ko, Doc? Check up ako. Sakit ang ulo ko, Doc. Sakit. Dito, headache. Migraine. Para medyo social. May migraine ako. Kumikiro. Yan. Masakit ang ulo mo kasi sobrang ganda mo, Doc eh. Landi mo, PH, ha? Landi mo. Siyempre, Doc Hazel yan. Doon na tayo. Tama na. Puro kakalandi ang PH update. Dito tayo kay Kay Doc Hazel tayo. Doc Hazel. Hindi mo ba nag-aalisan na? Huwag kayong aalis. Marami pa tayong pag-uusapan dito. Araw ng Martes, talagang siksik-liglig ang mga balita ngayong mga panahon na to. Eto, Congressman Igay Rizzi tayo. Game! Statement last Friday where Yes. you said that there is constitutional sabotage on the impeachment complaints against the president. Yes, actually, it's not just a sabotage, it's a scam. Scam. It's a scam because the one-year bar rule is actually a safeguard. Pero ang ginawa nilang weapon against a stronger, more detailed impeachment complaint filed by two groups. At ako nabasa ko yung actually hindi ko naman nabasa yung complaint ng mga pro-Duterte groups. Nabasa ko yung sa Makabayan Bloc. And because there are members of the Makabayan Bloc who are members of the 19th Congress, alam nila yung nangyari eh. So they have personal knowledge, They have which is personal what's knowledge. a requirement in a Tapos complaint. nakita ko yung complaint nila detailed, unlike yung unang complaint it was filed January 19, 15. Kung detailed ho yun,
No, kung detailed yung mga inihain ng makabayan at yung konti lang yung diferensya doon sa ating ihahain at yarin lamang pag-uusapan yan, win-win pa rin sa atin yan pagka pinag-usapan dyan sa tawag dito, Justice Committee. Pager, tapos based on news articles. Ito yung kay Attorney De Jesus. Ayun. Okay. Kung may nakakilala kay Doc Hazel dito, pakishare ng video. Papacheck up ako sa Doc. Kita ko, single pa tong si Doc eh. Doc Hazel. Doc Hazel. Paging Doc Hazel. Merong vlogger na masakit ang ulo. Sa mga nakakilala kay Doc Hazel, share na itong video sa kanya. Sabihin nyo, si PH Update, pinapakumusta ka. Doc. Ganda, di ba? Teka lang, maputol kita. Pakita ko sa inyo yung anak ni Dong Gonzales. Yung pinaglihi sa pangungontrata. Hindi, pinaglihi sa Pinaglihi sa kongreso, yan. Oh. Anak ni Dong Gonzales. Sana dito yung anak niya, oh. Yan, pakita ko sa inyo, oh. Para ho siyang pinaglihi sa sama ng loob, oh. Pinaglihi sa pangungontrata, hindi natin alam. Matindi tong matindi to. Ewan ho ba natin, parang linukot-lukot siya na linukot-lukot na ayan oh. Tingnan niyo naman yan. Di ba? Hindi na ho natin Doc Hazel, anak ni Dong. Kahit paano nating pagbalik-balik ta rin, ang pangit ng anak ni Dong. Di ba? Ang pangit. Parang yung pagiging kontraktor ng ama niya, ang pangit. Di ako nagsabi niya, Dong si Boying Remulla. Kay Yeah. Attorney Steelballs. Still boss. Well, we'll talk about that later. Oo. Yes. Tapos, dapat may 10 days si SecGen Jerapil to repair it to the Speaker. Pero January 21, nirefer niya na sa Speaker. So it has been referred to To the speaker. So tapos nung January 22, when the two groups filed their impeachment complaint, wala na siya, nasa abroad na siya. Alam naman ni SecGen na may mga susunod na impeachment complaint dahil may mga news reports. Pero hindi ang allegedly, sabi ni Attorney Salonga, the executive director of the Office of the Secretary General, walang binilin. So wala silang authority na tanggapin ito. Which is wrong because ministerial lang naman under the Constitution, ministerial lang naman yung Office of the SecGen to receive. Hindi naman nakalagay doon na si SecGen mismo ang dapat tumanggap, kundi yung kanyang opisina. Ministerial lang to. So tingin ko, actually pwede ba silang magkaroon ng mga administrative penalties because of the reliction of duty. Yeah, you mentioned that also in your official statement that based on the House rules, it should be accepted ministerially. So you mentioned the possibility of administrative and criminal liabilities. Yeah. So do you think na pwedeng maging Yung subject administrative, to palagay ko liability sigurado si- na yun. Yung siyempre, of course, kung... Sigurado, but will someone file any complaint to Well, hold titingnan natin SecGen mabuti, accountable? pag-aaralan ko mabuti. Depende yan kung sa kung hindi naman ang purpose ko dito is to harm anybody, but kundi protektahan yung constitutional process. I am not for the impeachment I'm not for the impeachment of the president, but I am for transparency and accountability of At least malinaw na itong si Congressman Egay Rize, hindi siya para sa ma-impeach itong si Marcos. Alam naman namin yung kung Egay, di ba? Kayo, yung tipong pilit nyong pinipresentang gitna yung sarili nyo. Pero mga anti-Duterte.
Alam naman namin yan, sa 2028 tayo magbubugan, pero papakinggan namin na sasabihin mo kasi kahit paano, kayo ang mga iilan na congressman na yung binibigyan ng leeway yung proseso diyan sa House of Representatives. Hindi mga Duterte yung proseso kahit paano binibigyan ho nila ng leeway. Kaya papakinggan natin yan. O public officials. So at ito lang naman yung tanging paraan ng para maging accountable yung mga impeachable officials. Kung medyo sasalaulain pa natin yung proseso, medyo talagang walang mga kahinatnan yung bansa natin. So, tingin ko ito yung kasi ngayon, January 26, hindi ko pa nakikita yung order of business. Pag nakalagay na to sa order of business, i-refer na ito sa Committee on Justice. And you're Pero talking about the first impeachment The complaint. first And speaking impeachment. of the first impeachment complaint, you allege that this impeachment complaint filed by Attorney Andre De Jesus was weak and it aims to trigger Yes. the one-year bar rule. We talked to Attorney De Jesus last week and this was his reply. Response to that. Under the House rules, it can be also a member of the House of Representatives that can file a complaint. Yes, but I already said that I will not be filing an impeachment complaint because I'm a member of the Committee on Justice and I will be very fair in assessing all these complaints. I know that the Makabayan Bloc, because I've always talked to the members of the Makabayan Bloc who are members of the minority. So sabi nila, magpa-file talaga sila. So, kaya lang, napaka-komplikado yung preparation ng impeachment complaint. Kaya nga, sabi ko, basura yung final ni Attorney De Jesus, 15-pager, mostly from news articles. Kung nagbabasa na siya ng dyaryo, nakikinig siya sa mga balita, alam niya naman na magpa-file ng Makabayan Bloc, alam niya naman magpa-file yung pro-Duterte group, sana nakipag-coordinate na lang siya. Pero what he did is to file a very weak impeachment complaint. But Kong Egay, under the House rules, an impeachment complaint which contains a verification based on knowledge, information, and belief shall be treated as an unsigned impeachment complaint. So Well- should the complaint filed by Attorney De Jesus, since it's only based on news articles, wala namang personal Well- knowledge, kung yun po ay matreat as an unverified complaint, would that still trigger the one-year bar rule? Well, it will depend on the decision of the committee. It will be a collective decision of the Committee on Justice. So dandun pa rin yung discretion. The discretion. So kung, let's say, ma-refer nga sa House Committee on Justice, which I believe in the rules it should be 10 days from the time it was referred, the To complaint the was referred to the Speaker. Speaker's office. 10 session days. Baka soon mangyari ng may referral sa House. If the Speaker chose to refer it today or tomorrow, then baka ito na yung mag-trigger ng one-year bar. But the Billionario news channels On Point with Attorney Ferdy Topacio interview, they said that they were supposed to file another impeachment complaint, but this was refused. Yung pag-receive was refused by the section. And Same they are day, considering same day. going January to the Supreme 22. Court. January 22 in the morning, it was the Makabayan Bloc. In the afternoon, it was the pro-Duterte groups who filed the impeachment, but refused by the Executive Director of the Office of the Secretary General on the grounds that the Secretary General is abroad. That's a very flimsy reason, nakakatawa, nakakagalit. Sapagkat wala naman silang dapat gawin kundi tanggapin ito, ministerial lang yung kanilang trabaho. And under the House rules, hindi kailangan na si SecGen personally kailangan, ang personally. tatanggap. Pwedeng opisina niya. At kung aalis si SecGen, it's her responsibility na pagbilinan yung kanyang mga staff na dahil alam niya na may mga may posibilidad na may mag-file ng impeachment complaint at napaka-importante nung timeline because there was already an impeachment complaint filed on January 19. Well, Secretary Garfield supposedly, or SecGen Garfield went to Taiwan reportedly to receive an award on Yes. Friday. Do you think her absence was deliberate to
prevent the filing or receipt of more impeachment complaints? Because as you said, lumalabas na naman sa news no na may mga magfa-file. I'm diba? not sure of her intention, pero I'm sure that yung constitutional process hindi pwedeng mapigilan ang pag-alis ng isang Secretary General. Nako, So ang matindi ho